Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng bawat kabanata ng El Filibusterismo mula kabanata 1 hanggang 39. Ang mga buod na ito ay handog namin sa inyo upang mas madali ninyong maunawaan ang mga mahahalagang pangyayari sa nobela ni Dr. Jose Rizal. Tara at simulan na natin. Kabanata 1, sa ibabaw ng kubyerta. Isang umaga ng Disyembre, ang Bapor Tabo ay naglalayag sa likulikong landas ng Ilog Pasig papunta sa Laguna. Sa kubyerta ng Bapor ay naroon sina Doña Victorina, Don Custodio, Ben Zaib, Padre Salvi, Padre Sibila, Padre Camora, Padre Irene, at Simon. Ang kanilang tinalakay ay ang mga plano para sa pagpapaganda ng Ilog Pasig at mga proyekto ng Obras del Puerto. Nagbigay ng mungkahi si Simon na maghukay ng isang diretso at tuwid na daan mula sa simula hanggang sa dulo ng Ilog Pasig. Ang lupa na mahuhukay ay gagamitin upang ibara ang dati nitong daan. Inirekomenda ni Simon na gawing mga trabahador ang mga bilanggo upang makatipid sa gastos. Kung hindi pa rin sapat, maaaring pagtrabahuhin ang mga mamamayan ng sapilitan at walang kabayaran. Ngunit hindi sumang-ayon si Don Custodio sa plano ni Simon dahil sa posibilidad na ito ay magdulot ng rebelyon. Sa halip, iminungkahi ni Don Custodio na pilitin ang mga naninirahan malapit sa Ilog Pasig na mag-alaga ng mga itik. Ang layunin ay mapalalim ang ilog sa pamamagitan ng pagkuha ng suso or snail na kinakain ng mga itik. Hindi rin ito sinang-ayunan ni Doña Victorina dahil sa posibilidad na dumami ang itlog ng itik na kanyang pinandidirihan. Kabanata 2, sa ilalim ng kubyerta. Napadpad si Simon sa ilalim ng kubyerta kung saan makikipag-usap siya sa mga estudyanteng sina Basilio at Isagani. Sa kabila ng masikip na espasyo, pinag-uusapan ng mga pasahero ang iba't ibang bagay, tulad ng paaralang balak itatag ng mga estudyante, ang kasintahan ni Isagani na si Paulita Gomez, at ang kaugnayan ng pag-inom ng serbesa sa katamaran ng mga Pilipino. Sina Basilio at Isagani, kapwa estudyante, ay nakikipag-usap kay Kapitan Basilio tungkol sa balak nilang paaralan na magtuturo sa wikang Kastila. Hindi sumang-ayon si Kapitan Basilio sa ideya, ngunit tutol dito ang dalawang binata. Nagpasya silang pag-usapan si Paulita Gomez, ang maganda, mayaman, at edukadang pamangkin ni Doña Victorina na kasintahan ni Isagani. Hinahanap naman ni Doña Victorina ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña na nagtatago sa bahay ni Padre Florentino, amayin ni Isagani. Dumating si Simon at kinausap ang magkaibigan at agad na ipinakilala ni Basilio si Isagani kay Simon. Pinag-usapan nila ang dahilan kung bakit hindi madalas bisitahin ni Simon ang lalawigan nila Basilio, na sinabi niyang mahirap at hindi makabibili ng alahas. Tinutulan ni Isagani ang sinabi ni Simon at sinabing hindi sila bumibili ng alahas dahil hindi naman nila ito kailangan. Inanyayahan ni Simon na uminom ng serbesa ang magkaibigan, ngunit tumanggi ang dalawa. Binanggit ni Simon na sinabi raw ni Padre Camora na tamad ang mga Pilipino dahil sa pag-inom ng tubig at hindi ng serbesa. Sagot naman ni Basilio, sabihin daw ni Simon kay Padre Camora na kung iinom siya ng tubig sa halip ng serbesa, marahil ay mawawala ang sanhi ng mga usap-usapan. Nagdagdag pa si Isagani na ang tubig ay maaaring maging malawak na karagatan kapag pinainit ng apoy. Binigkas ni Basilio ang isang tula ni Isagani tungkol sa pagtulong ng apoy at tubig sa pagpapatakbo sa makina, steam engine. Ngunit sinabi ni Simon na pangarap lang iyon dahil ang makina ay hahanapin pa. Kabanata 3, ang mga alamat. Nakatagpo ni Padre Florentino ang mga tao sa kubyerta na nagtatawanan habang pinag-uusapan ang pagkamulat ng mga Pilipino at ang pag-uusig sa mga bayarin sa simbahan. Dumating si Simon at ipinahayag ang kanyang pagsisisi sa pagkakataong hindi niya nasaksihan ang mga dinaanan ng Bapor. Sa kanyang pananaw, hindi kawili-wili ang anumang lugar na walang alamat. Dahil dito, sinimulan ng kapitan ang pagkukwento tungkol sa alamat ng malapad na bato. Ayon sa kanya, ito ay itinuturing na banal
ng mga katutubo dahil sa paniniwalang tahanan ito ng mga espiritu. Ngunit nang tirahan ito ng mga tulisan, nawala ang takot sa espiritu at pumalit ang takot sa mga tulisan. Nabanggit din ang alamat ni Doña Jeronima. May magkasintahan sa Espanya at naging arsobispo sa Maynila ang lalaki. Nagbalat kayo ang babae at sinundan ang kanyang kasintahan sa Maynila, hinihiling na tuparin ang pangako ng pagpapakasal. Ngunit ang arsobispo ay nagpasyang itira ang babae sa isang yungib sa tabi ng Ilog Pasig. Habang pinag-uusapan ang alamat, pinuri ni Ben Zaib ang kwento at nainggit si Doña Victorina na nais ding tumira sa kuweba. Tinanong naman ni Simon si Padre Salvi kung hindi ba mas mainam na ilagay ang babae sa isang biateryo. Tugon ni Padre Salvi, hindi siya makakahatol sa mga ginawa ng isang arsobispo. Ibinahagi naman ang alamat ni San Nicolas na nagligtas ng isang insik mula sa pagkamatay sa mga buwaya na naging bato matapos dasalan ng insik ang santo. Paglapag ng bapor sa lawa, tinanong ni Ben Zaib sa kapitan kung saan doon napatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra. Itinuro ng kapitan ang lugar at sinubukan pa ni Doña Victorina na hanapin ang bakas ng pagkamatay. Ayon kay Padre Salvi, kasama ng ama ang bangkay ng anak sa paglilibing. Binanggit naman ni Ben Zaib na ito ang pinakamurang paraan ng paglilibing, kaya nagtawanan ang iba. Ngunit namutla si Simon at nanatiling tahimik, ipinalagay na lamang ng kapitan na nahihilo ito sa paglalakbay. Kabanata 4, si Cabezang Tales. Matanda na si Tandang Selo ang tumulong kay Basilio noong siya ay bata pa. Ang kanyang anak na si Cabezang Tales ay naging kabesa de barangay na may 3 anak na sina Lucia, Tano at Huli. Namatay sina Lucia at ang asawa ni Tales dahil sa malaria, kaya sina Tano at Julie na lamang ang natira sa kanila. Dahil sa sipag at tiyaga, yumaman sina Cabezang Tales. Nakipagsosyo siya sa mga namumuhunan sa bukid at nagsimula ng tubuhan sa isang lupa sa gubat. Nang malaman niyang walang may-ari ang lupa, ipinagpatuloy niya ang kanyang negosyo. Balak din niyang pag-aralin si Huli sa kolehiyo upang makasabay siya kay Basilio, ang kasintahan nito. Subalit nang umunlad ang bukid, inangkin ito ng mga prayle at pinagbayad ng buwis si Cabezang Tales. Tinaasan pa ng mga pari ang buwis hanggang sa hindi na kaya ni Tales. Nakipag-asunto siya sa mga prayle at ipinaglaban ang kanyang karapatan sa korte. Ngunit natalo siya dahil sa impluwensya ng mga prayle sa gobyerno. Nang hindi na makabayad ng buwis, ipinagpatuloy ni Cabezang Tales ang paglaban sa pamamagitan ng pagbabantay sa kanyang lupa. Dinala niya ang kanyang baril, itak at sa huli, palakol, na kinumpiska ng mga prayle. Sa bandang huli, dinakip siya ng mga tulisan dahil may pera siya at nagbayad ng abogado para sa kaso niya. Hiningan siya ng 500 piso na pantubos. Para mabayaran ang pantubos, ibinenta ni Julie ang kanyang alahas maliban sa regalo ng kanyang nobyo. Nang kulangin ang pera, nagtrabaho si Huli bilang katulong sa bahay ni Hermana Penchang. Dahil dito, hindi na siya nakapag-aral. Kabanata 5, ang Noche Buena ng isang kutsero. Sa gabi ng Noche Buena, kasabay ng pag-uwi ni Basilio sa San Diego, ay ang prosesyon. Naantala siya sa biyahe dahil ang kutserong si Sinong ay nakalimutan ang kanyang sedula at pinahinto ng mga gwardiya sibil. Inabuso si Sinong, binugbog at dinala pa sa himpilan bago pinayagang makaalis. Habang patuloy ang prosesyon, nakita ni Sinong ang 3 hari na sumasakay sa mga kabayo. Natanong niya si Basilio tungkol sa hari ng mga Indio na nakatali sa kuweba ng San Mateo na hinihintay ng mga tao na makalaya upang ipagtanggol sila laban sa mga gwardiya sibil. Matapos dumaan ang prosesyon, napansin ng gwardiya sibil na patay ang ilaw ng karomata ni Sinong kaya't muli siyang pinagalitan at kinulong. Naiwan si Basilio at naglakad na lamang patungo sa bahay ni Kapitan Tiago. Sa kanyang paglalakad, napansin ni Basilio ang mga bahay na may kakaunting dekorasyon kumpara noong nakaraang taon. Dumaan siya sa bahay ni Kapitan Basilio kung saan may handaan at naroroon sina Sinang, Simon, ang Kura at ang Alperes. Napansin ni Basilio na si Simon ay abala sa pagbebenta ng kanyang mga alahas
Samantalang ang kura at alperes ay nagpapabili rin ng mga alahas kay Kapitan Basilio. Nang makarating si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, ay nalaman niya mula sa mga katiwala ang mga nangyari sa bukid at ang pagkakadakip kay Cabezang Tales, ama ng kanyang nobya na si Juli. Kabanata 6, si Basilio. Sa kabanatang ito, ipinakilala si Basilio na lumisan sa bahay ni Kapitan Tiago sa madaling araw upang dalawin ang puntod ng kanyang ina sa gubat ng mga Ibarra. Sa pagbabalik tanaw, naalala niya ang mga pangyayari 13 taon na ang nakararaan, kung saan inutusan siya na maghakot ng kahoy para sa paglilibing ng kanyang ina at ng isang sugatang lalaki. Matapos ang mga pangyayaring iyon, lumuwas si Basilio sa Maynila at dumanas ng hirap at gutom. Nagkataon naman na nadaanan siya ng karwahe ni Kapitan Tiago at Tia Isabel. Sa huli, kinupkop siya ni Kapitan Tiago at pinag-aral sa Letran. Bagaman, naging hamon ang kanyang unang taon sa Letran dahil sa kanyang kasuotan at sa mga taong nang maliit sa kanya, nagpursigi si Basilio sa pag-aaral. Nang minsang sagutin niya ng maayos ang katanungan ng isang Dominikong guro, natuwa ang mga kaklase niya at naging sobresaliente si Basilio. Inengganyo ni Kapitan Tiago si Basilio na mag-aral sa Ateneo Municipal, kung saan pinili niyang kumuha ng medisina. Sa kanyang 2 taon, marunong na siyang manggamot at nakapag-ipon upang makabili ng magandang damit. Nasa huling taon na ng pag-aaral si Basilio ng medisina at balak niyang pakasalan si Juli pagkatapos niyang makatapos ng pag-aaral. Kabanata 7, si Simon. Habang nakatunghay si Basilio sa puntod ng kanyang ina, napansin niya ang isang ilaw na kumikislap sa malayo at may naririnig na mga yabag at kaluskos ng mga dahon. Habang papalapit ang mga ingay, natukoy niyang ito'y si Simon, ang mag-aalahas at mangangalakal na nagkukunwaring kaibigan ng mga may kapangyarihan, na tila may kinakalkal sa lupa gamit ang isang pala. Nagulat si Simon at naglabas ng baril, ngunit nang matiyak niyang si Basilio ito, nagpaliwanag siya. Sa kanilang pag-uusap, isiniwalat ni Simon ang kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang mga plano. Ibinunyag niya kay Basilio na siya si Ibarra, na muling nagbalik sa Pilipinas hindi upang maghiganti para sa kanyang sariling kapakinabangan, kundi upang pabagsakin ang umiiral na sistema ng pamahalaan. Sinabi ni Simon na siya ay nagpakilala bilang mag-aalahas upang makalapit sa mga makapangyarihang tao at gamitin ang kanilang kasakiman laban sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-agitasyon at pagpapalaganap ng mga karahasan, nais ni Simon na pukawin ang taumbayan at itulak ang mga ito sa paghihimagsik. Pinayuhan ni Simon si Basilio na huwag magpakatanga sa mga kampanya para sa Hispanisasyon at mga petisyon para sa pantay na karapatan sa mga Espanyol. Sa halip, hinikayat niya itong maging tapat sa kanyang sariling wika at kultura at pagtuunan ang pagpapalakas ng pambansang pagkakakilanlan upang sa hinaharap ay makamit nila ang tunay na kalayaan. Bagaman bukas sa mga sinabi ni Simon, ipinahayag ni Basilio na wala siyang ambisyon sa politika at nais lamang maglingkod sa bayan bilang isang doktor upang mapagaan ang pisikal na pagdurusa ng kanyang kapwa. Sinabi niya kay Simon na ang kanyang layunin ay sa agham at hindi siya sang-ayon sa mga marahas na pamamaraan. Sa kabila nito, hinikayat pa rin siya ni Simon na pag-isipan ang kanilang pakikipaglaban sa sistema at ang kanyang responsibilidad sa bayan. Sa kabila ng hindi pagkakasundo sa mga pananaw, nagpaalam si Basilio at ipinangako ni Simon na palaging handa siyang tulungan ito sakaling magbago ang isip ni Basilio. Nang nag-iisa na si Simon, iniisip niya kung nagkamali siya sa pagtitiwala kay Basilio at pinagnilayan ang kanyang sariling sakripisyo para sa bayan. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pangarap na pabagsakin ang mapang-aping sistema, anuman ang halaga, at umasa sa darating na araw ng pagbabago. Kabanata 8, Maligayang Pasko. Nagsimula ang kwento sa paggising ni Julie ng maaga bago pa sumikat ang araw. Inakala niyang nagmilagro ang birhen at hindi nasisikat ang araw, ngunit nang lumabas siya, nakita niyang patuloy pa rin ang pagbangon ng araw, malamig ang simoy ng hangin, at tahimik ang kapaligiran. Habang naghahanda siya ng almusal, pinilit niyang maging kalmado
at iniisip na hindi naman siya mawawala ng matagal at madalas siyang makakauwi upang bisitahin ang kanilang tahanan. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa tampipi, nakita niya ang locket na galing sa isang ketongin at nadama niya ang takot na baka mahawa siya sa sakit, kaya mabilis niyang nilinis ang kanyang mga labi. Nakita niyang nagmamasid ang kanyang lolo na si Tandang Selo, kaya nagpaalam siya rito ng may pilit ng ngiti. Bumaba siya ng bahay na tila masaya, ngunit nang muli niyang tanawin ang kanilang bahay, bumalik ang lungkot at nagsimulang umiyak si Julie sa tabi ng daan, nadama ang bigat ng kanyang desisyon at ang lungkot ng paglisan. Samantala, si Tandang Selo ay nanatiling malungkot habang pinapanood ang mga tao sa kanilang magagarang kasuotan na patungo sa simbahan upang magdiwang ng Pasko. Napansin niyang wala na siyang mga regalo para sa mga bisita at naalala niyang hindi siya nabati ni Julie ng maligayang Pasko. Nang subukan niyang batiin ang mga kamag-anak, natuklasan niyang hindi na siya makapagsalita. Nawala na ang kanyang boses. Naging sanhi ito ng pagkabigla sa mga tao at nagsimula silang magsigawan sa takot at pagtataka. Kabanata 9, si Pilato. Sa kabanatang ito, ikinuwento ang mga pangyayari matapos mabihag si Cabezang Tales ng mga tulisan. Ang balita tungkol sa pagkakabihag ni Cabezang Tales ay kumalat sa buong bayan. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga tao. Ang ilan ay nalungkot, habang ang iba ay nagkibit-balikat lamang dahil para sa kanila, wala naman silang kasalanan o pananagutan sa nangyari. Ang tenyente ng Guardia Civil ay walang ipinakitang pag-alala. Sinunod lamang niya ang utos na kumpiskahin ang mga armas at gawin ang kanyang tungkulin. Nag-organisa siya ng mga expedition laban sa mga tulisan at dinala sa bayan ang mga hinihinalang tao, ngunit hindi natagpuan si Cabezang Tales sa kanilang hanay. Si Padre Clemente, ang praileng administrador, ay iniwasan ang pananagutan at iginiit na wala siyang kinalaman sa nangyari. Para sa kanya, ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin at wala siyang kasalanan kung may mga tulisan. Kung hindi sana nagmamatigas si Cabezang Tales at tumigil na lamang sa bahay, hindi sana siya nabihag. Ipinasa Diyos na lamang ng pari ang nangyari bilang parusa sa mga tumututol sa kanilang pamamahala. Si Hermana Penchang, ang relihiyosang babae na pinaglilingkuran ni Julie, ay nagbuntong hininga at nagdasal nang malaman ang balita. Sa kanyang paniniwala, ang nangyari ay parusa ng Diyos sa mga makasalanan. Para sa kanya, si Julie ay makasalanan dahil sa hindi nito maayos na natutunan ang mga dasal. Kaya pinagsusumikap niyang turuan si Julie ng mga dasal at mga aral na mula sa mga libro ng mga pari. Hindi pinayagan ni Hermana Penchang na bumalik si Julie sa nayon upang alagaan ang kanyang lolo dahil kailangan niyang magtrabaho upang mabayaran ang utang na 250 piso. Nang malaman ni Hermana Penchang na si Basilio ay pupunta sa Maynila upang kunin ang kanyang ipon para tubusin si Julie sa pagiging alila, lalo siyang natakot na baka tuluyan ng mapasama ang dalaga. Sa pag-aakalang tinutulungan niya si Julie, pinabasa niya rito ng paulit-ulit ang librong Tandang Basyo Makunat na nagsasaad ng mga aral laban sa pagpunta ng mga kabataan sa Maynila upang mag-aral. Habang nakakulong si Cabezang Tales, ginamit ng mga pari ang pagkakataon upang ilipat ang mga bukirin ni Tales sa ibang nagnais magkaroon nito, nang walang anumang pagkonsidera sa dangal o hiya. Nang bumalik si Cabezang Tales at nakita niyang ang kanyang mga bukirin ay nasa pagmamay-ari na ng iba, nawala ang kanyang kaligayahan. Nakita niya ang sakripisyo ng kanyang ama at anak na babae, ngunit nanatili siyang tahimik. Umupo lamang siya sa tabi ng kanyang amang si Tandang Selo at halos hindi nagsalita sa buong araw, pinanood lamang ang unti-unting pagguho ng kanilang mga pangarap. Kabanata 10, Kayamanan at Karalitaan. Dumating si Simon kasama ang kanyang mga katulong na may dalang 2 baul ng mga alahas. Dahil pinakamalaki ang bahay ni Cabezang Tales sa lugar at nasa pagitan ng San Diego at Tiani, doon siya nagpasya na magtigil ng 1 araw at 1 gabi. Sa umpisa, kinabahan si Cabezang Tales dahil wala siyang maihahandog kay Simon na tulad ng tradisyong Pilipino, ngunit si Simon ang nagdala ng lahat ng kailangan.
Nang tanungin ni Simon si Tales kung sapat na ang kanyang baril bilang proteksyon laban sa mga tulisan, walang gaanong sagot si Tales. Nagtipon-tipon ang mga tao upang makita ang mga alahas ni Simon. Naroon si Kapitan Basilio kasama ang kanyang pamilya at si Hermana Penchang na gustong bumili ng singsing para sa birhen ng Antipolo. Si Julie ay naiwan sa bahay, nagbabasa ng isang aklat na ipinagbilin ni Hermana Penchang na kanyang kabisaduhin. Binuksan ni Simon ang kanyang mga baul at inilabas ang iba't ibang uri ng alahas, mga kwintas, singsing at mga relikaryo na sinasabing nagmula pa sa sinaunang panahon. Ang mga taong naroroon ay humanga sa mga alahas, lalo na sina Kapitan Basilio at Sinang. Ipinakita ni Simon ang iba't ibang mamahaling bato, kabilang na ang mga diamanteng may iba't ibang kulay, ruby, esmeralda at sapiro. Habang pinagmamasdan ang mga ito, naramdaman ni Kabesang Tales ang matinding lungkot at inggit dahil sa yaman na nakikita niya habang siya ay lugmok sa hirap. Ibinunyag ni Simon na sa kanyang mga alahas, maaaring makontrol ang kapalaran ng tao, maaaring magbigay ng buhay o magdulot ng kamatayan. Binanggit niya na may kakayahan siyang paalisin o pakawalan ng isang tao gamit lamang ang isang maliit na bato. Napansin ni Simon na si Kabesang Tales ay tila interesado ngunit nag-aalangan. Kaya tinanong niya ito kung mayroon itong alahas na gustong ipagbili. Nang maalala ni Sinang ang kwintas ni Maria Clara, hinanap ito ni Kabesang Tales. Sinubukan ni Simon na bilhin ang kwintas sa halagang 500 piso. Ngunit nagdadalawang isip si Tales dahil gusto muna niyang kumonsulta sa anak niyang si Julie. Sa kanyang paglalakbay, nakita ni Kabesang Tales ang pari na tagapangasiwa at ang bagong umuupa sa kanyang lupa. Ang nakitang eksena ay nagdulot ng matinding galit sa kanya at nagpasiya siyang sundan ang mga ito. Hindi na bumalik si Tales kay Simon ng gabing iyon at kinabukasan, natagpuan ni Simon na nawawala ang kanyang baril at may sulat na iniwan si Tales. Ang sabi ni Tales sa sulat ay humihingi siya ng paumanhin sa pagkuha ng baril dahil kailangan niya ito para sumali sa mga tulisan, kapalit ang kwintas na nais bilhin ni Simon. Kinabukasan, nalaman na may 3 pinatay noong gabing iyon, ang pari, ang bagong umuupa at ang asawa nito. Lahat sila ay natagpuang patay na may lupa sa bibig. Sa tabi ng bangkay ng babae ay may papel na may nakasulat na Tales na isinulat ng daliring isinawsaw sa dugo. Si Tandang Selo naman ay dinakip ng mga Guardia Sibil dahil hindi nila natagpuan si Kabesang Tales. Kabanata 11 sa Los Baños. Sa kabanatang ito, ipinakita ang isang araw sa Los Baños kung saan nagbakasyon ang Kapitan General at ang kanyang mga kasamahan matapos mabigo sa pangangaso sa boso-boso. Ang general, kasama ang mga pari, sundalo, at musikero ay umuwi ng walang nahuling hayop, isang bagay na kinatakutan ng mga lokal na opisyal na baka magdulot ng galit ng general. Sa kabila nito, tila natutuwa ang general dahil hindi siya mapapahiya kung sakaling pumalya sa pangangaso. Sa Los Baños, habang naglalaro ng baraha, kasama ang mga paring sina Padre Sibila, Padre Irene at Padre Camorra, naging tampok ang iba't ibang usapan. Mula sa mga personal na patutsada hanggang sa mga issue ng gobyerno at edukasyon. Habang naglalaro, tinalakay rin nila ang ilang mahahalagang usapin tulad ng petisyon ng mga estudyante para sa pagbubukas ng akademya ng wikang Kastila na naging sentro ng diskusyon at mga argumento. Si Benzabe, isang manunulat at mamamahayag na laging kumakampi sa mga makapangyarihan, ay nandoon din at aktibong nakikisali sa mga usapan. Sa kabila ng kanyang pagiging kritiko, palagi niyang sinusuportahan ang mga pananaw ng mga pari at opisyal upang mapanatili ang kapangyarihan ng pamahalaan at simbahan. Nagkaroon ng mainit na argumento tungkol sa petisyon ng mga estudyante, kung saan tinutulan ni Padre Sibila ang pagbubukas ng akademya dahil sa takot na mawala ang impluwensya ng mga pari. Samantalang sinuportahan ito ni Padre Irene at ni Padre Fernandez. Nagpahayag din ng opinyon si Simon na mas delikado ang mga tulisan sa loob ng pamahalaan kaysa sa mga nasa kabundukan at iminungkahi ang higit na paghihigpit sa paggamit ng mga armas sa bansa.
Sa huli, naputol ang diskusyon ng ipahayag ng Kapitan General na ipagpapaliban ang desisyon ukol sa petition ang mga estudyante. Napag-usapan din ang kaso ni Julie at ang paghingi nito ng tulong para sa paglaya ng kanyang lolo na nauwi sa pagbibigay ng utos ng Kapitan General na palayain ang matanda, isang patunay ng kanyang pakitang taong habag. Kabanata 12. Placido Penitente. Sa kabanatang ito, ipinakikita ang paghihirap ng kalooban ni Placido habang pumapasok siya sa Universidad ng Santo Tomas. Hindi pa man nagtatagal mula nang dumating siya sa Maynila mula sa kanilang bayan, nais na niyang bumalik at huminto sa pag-aaral dahil sa matinding pagkabagot at panghihinawa. Gayunpaman, patuloy siyang pinapayuhan ng kanyang ina na tapusin ang kanyang pag-aaral upang huwag masayang ang kanilang sakripisyo. Si Placido ay kilala sa kanilang bayan bilang isa sa pinakamahusay na estudyante sa Latin sa paaralang pinamamahalaan ni Padre Valerio. Subalit, sa kabila ng kanyang katalinuhan at reputasyon bilang mahusay na estudyante, nawalan siya ng gana sa pag-aaral sa Maynila. Wala siyang mga bisyo tulad ng pagsusugal o pag-ibig na maaaring maging sanhi ng kanyang kawalang gana sa pag-aaral. Hindi rin siya nahihilig sa mga bagay na bumabagabag sa ibang kabataan. Habang naglalakad si Placido patungo sa universidad, nakasalubong niya ang kaklase niyang si Juanito Pelaez, ang paboritong estudyante ng mga guro at isang mapagbirong tao. Ikinuwento ni Juanito ang kanyang masasayang karanasan sa bakasyon kasama ang isang kura na si Padre Camora, kung saan sila'y nagpakalasing at naglibang sa pakikisalamuha sa mga dalaga sa bayan. Pinag-usapan din ni na Juanito at Placido ang mga nangyari sa mga nakaraang araw sa klase. Bukod dito, inanyayahan ni Juanito si Placido na huwag pumasok sa klase at mag-dia pichido na lang. Ngunit matatag si Placido dahil naaalala niya ang paghihirap ng kanyang ina para sa kanyang pag-aaral. Bago pumasok sa universidad, hiningan si Placido ng kontribusyon para sa monumento ni Padre Baltazar at para sa celebration ng araw ng pangalan ng kanilang propesor. Si Juanito ang nangunguna sa pangongolekta ng pera at ginagawang katuwaan ang pangangalap ng pondo para mapansin sila ng mga guro. Nang makarating sila sa universidad, abala ang mga estudyante sa paghihintay sa mga guro at nagkukumpulan sa iba't ibang grupo. Nagpapalitan sila ng mga kaalaman at kuro-kuro sa kanilang mga aralin habang pinagmamasdan ang mga babaeng pumapasok sa simbahan malapit sa universidad. Dumating si Paulita Gomez, ang sinisinta ni Isagani, at agad itong napansin ng mga estudyante. Nagsimula na ang klase ng pisika kaya't nagsipasok na ang mga estudyante. Hiningan si Placido ng pirma para sa isang petisyon laban sa pagtatayo ng isang akademya para sa wikang Kastila. Ngunit tumanggi si Placido dahil nais muna niyang basahin ang dokumento. Pagpasok niya sa klase, na-late siya at nabigyan ng marka ng pagliban. Naalala niya ang kahalagahan ng pagpapakilala sa kanyang guro upang magkaroon siya ng pagkakataon sa examination. Kaya kahit masama ang loob, pumasok pa rin siya sa klase ng may ingay na agad napansin ng kanilang propesor, tanda ng pagkadismaya sa kanyang pagpasok. Kabanata 13, Klase sa Pisika. Ang silid ng klase sa pisika ay isang mahabang rectangular na bulwagan na may maluluwang na bintana at mga batong hagdanan na may kahoy. Nakaayos ang mga estudyante ayon sa kanilang mga apelido. Wala masyadong palamuti ang silid at ang mga kagamitan sa pisika ay nasa isang aparador. Si Padre Millon, isang Dominikong pari at batang propesor sa klase sa pisika, ay kilala sa pilosopiya mula sa kolehiyo ng San Juan de Letran. Nasa tapat ng pintuan at sa ilalim ng larawan ni Santo Tomas de Aquinas ang upuan ng propesor. Una niyang tinawag ang antuking estudyante na parang iskoba ang buhok, sunod naman si Pelaez. Sumenyas si Pelaez kay Placido sa pamamagitan ng pagtapak sa paa nito na parabang sinasabi na idikta sa kanya ang sagot. Dahil dito'y napasigaw sa sakit si Placido at siya'y napagalitan ni Padre Millon. Tinawag siya nito na Espiritu Sastre at Pakialamero. Siya tuloy ang pinagbalingan ng pari. Nahirapan si Placido na sagutin ang mga tanong ng propesor at tinawag pa siyang Placidong tagadikta. Dahil sa wala siyang masabi,
naglagay ng guhit ang professor kay Placido. Tumutol si Placido at nagpaliwanag, ngunit inihagis niya ang kanyang aklat, tumindig at walang galang na umalis sa klase. Nagulat ang klase sa ginawa ni Placido. Nagsermon at nagmura si Padre Milion hanggang sa tumugtog ang kampanilya. Senyales na tapos na ang klase. Kabanata 14, sa bahay ng mga mag-aral. Ang bahay na tinitirhan ni Makaraig ay malaki at maluwa na tila isang paaralan sa umaga at nagiging isang maingay na tambayan ng mga mag-aaral pagdating ng 10:00 ng umaga. Sa bahay na ito, makikita ang iba't ibang gawain ng mga kabataan. May naglalaro, nag-eehersisyo, tumutugtog ng mga instrumento, nagsusulat ng mga sanaysay o liham sa kanilang mga nobya at kung ano-ano pa. Sa bahay ni Makaraig, na isang mayamang estudyante at kumukuha ng kursong abogasya, nagtipon ang mga kilalang mag-aaral na sina Isagani, Sandoval, Pecson at Pelaez. Layon ng pagtitipon na ito ang talakayin ng plano para sa pagtatag ng Akademya ng Wikang Kastila. Naniniwala sina Isagani at Sandoval na magiging matagumpay ang pagbubukas ng akademya, ngunit si Pecson ay may agam-agam. Nagpalitan sila ng kuro-kuro at nagsagawa ng debate hinggil sa maaaring maging hakbang para sa paaralan. Sa mga mag-aaral, si Sandoval ang sumisimbolo sa mga Kastilang may malasakit at pagpapahalaga sa mga Pilipino. Inilahad ni Makaraig ang mabuting balita na si Padre Irene ang kanilang tagapagtanggol laban sa mga tutol sa kanilang layunin. Idinagdag pa niya na kinakailangan nilang makuha ang suporta ni Don Custodio, isa sa mga mataas na opisyal ng paaralan. Ang dalawang tao na maaring lapitan upang kumbinsihin si Don Custodio ay sina Ginoong Pasta, isang abogado, at ang mananayaw na si Pepay. Sa huli, napagdesisyonan nila na lumapit kay Ginoong Pasta sa pangunguna ni Isagani upang maging marangal ang kanilang paraan sa paghingi ng tulong. Ngunit kung sakaling hindi magtagumpay si Isagani, doon lamang nila gagamitin ang tulong ng mga mananayaw o ang ibang impluensya. Kabanata 15, Ginoong Pasta. Dinalaw ni Isagani si Ginoong Pasta na isa sa mga pinakamatalinong abogado sa Maynila. Si Ginoong Pasta ay madalas konsultahin ng mga pari sa kanilang mga suliranin, kaya't siya ay may malaking impluensya. Nang makapasok na si Isagani sa opisina pagkatapos ng mahabang paghihintay sa dami ng mga kliyente, hindi siya pinansin agad ng abogado at nagpatuloy ito sa pagsusulat. Nang matapos si Ginoong Pasta sa kanyang pagsusulat, sila ay nagsimulang mag-usap at inilahad ni Isagani ang layunin ng mga estudyante na humihingi ng suporta mula kay Ginoong Pasta ukol sa kanilang petisyon para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Nilinaw ni Isagani na nais lamang nilang humingi ng gabay mula kay Ginoong Pasta sakaling konsultahin siya ni Don Custodio. Ngunit kahit pakinggan ni Ginoong Pasta si Isagani, hindi ito nagpakita ng interes na makialam sa usapin. Sinubukan ni Ginoong Pasta na lituhin si Isagani gamit ang mga paligoy-ligoy na paliwanag tungkol sa mga batas, mga kautusan at mga dekreto. Ipinakita ni Ginoong Pasta na tila delikado para sa isang tulad niya ang makialam dahil marami siyang interes na dapat protektahan. Sinasabi niyang mahal niya ang bayan ngunit may mga limitasyon ang kanyang pakikilahok. Nagpahayag si Isagani ng kanyang pananaw na ang mga gobyerno ay dapat nakikinig sa kanilang mga mamamayan dahil sila ang higit na nakakaalam ng kanilang pangangailangan. Ngunit sa kabila ng mga argumento ni Isagani, nanatiling matigas si Ginoong Pasta at patuloy niyang pinangangatwiranan na ang gobyerno ay dapat pabayaan na gawin ang kanilang tungkulin nang walang impluwensya mula sa labas. Sa huli, ipinayo ni Ginoong Pasta kay Isagani na iwasan ang makialam sa mga isyong pampubliko at ipinatutungkol niya ang kanyang buhay na nakasentro sa sarili bilang isang magandang halimbawa ng tagumpay. Hinihikayat niya si Isagani na mag-asawa ng mayaman at relihiyosang babae, mag-practice ng medisina at huwag makialam sa mga isyong pambansa. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpaalam si Isagani ng may lungkot dahil sa pananaw ng abogado. Naiwan si Ginoong Pasta na nagmumuni-muni at naalala ang kanyang kabataan, kung saan ninais din niyang maglingkod sa bayan.
Ngunit napagtanto niyang hindi ito praktikal at mas pinili ang sarili niyang kapakinabangan. Sa bandang huli, ipinakita ni Ginoong Pasta ang pagkapit niya sa katotohanang sinasandalan ng sistema, na bawat bansa ay may kanya-kanyang pamantayan at hindi lahat ng idealismo ay kayang isabuhay. Kabanata 16, ang kapighatian ng isang inchik. Sa kabanatang ito, isinasalaysay ang kwento ni Quiroga, isang inchik na nangangarap na magtayo ng konsulado para sa kanyang lahi sa Pilipinas. Nagdaos siya ng isang engrandeng hapunan kung saan dumalo ang maraming mga paring Kastila, opisyal ng gobyerno, sundalo, mga ngalakal, at iba pang mga kliyente at kasosyo niya. Ang hapunan ay puno ng ingay ng mga kasiyahan, alak, at usok ng sigarilyo na sinamahan ng malainsik na decoration na nagpapakita ng kultura at panlasa ni Quiroga. Si Quiroga ay naglilibot sa mga kwarto upang tiyakin na walang ninanakaw sa kanyang tindahan. Kahit abala, patuloy siyang nakikipagkamay at bumabati sa kanyang mga bisita, kahit alam niyang marami sa kanila ay naroon hindi para sa kanya kundi para sa libreng pagkain at inumin. Isa sa mga bisita ni Quiroga ay si Simon, ang misteryosong alahero na may malakas na impluwensya sa pamahalaan. Pagdating ni Simon, sinisingil niya si Quiroga sa utang na 9,000 piso. Sinabi ng inchik na nalugi siya kaya hindi niya kayang magbayad. Nag-alok si Simon na bawasan ang utang ng 2,000 piso kapag pumayag si Quiroga na itago ang mga bagong dating na armas sa kanyang bodega. Wala raw dapat ikatakot si Quiroga dahil ililipat ang mga armas sa ibang lugar at gagawan ng pagsisiyasat. Marami ang mabibilanggo at kikita si Quiroga sa pagtulong sa mga mapipiit. Napilitan si Quiroga na pumayag dahil sa takot na magalit si Simon at mawalan ng pagkakataon sa konsulado na inaasam niya. Samantala, sa kabilang bahagi ng hapunan, ang iba pang mga bisita ay abala sa kanilang mga usapan tungkol sa iba't ibang isyu ng gobyerno, negosyo, at mga patakaran. Ang grupo naman ng mga pari ay pinag-uusapan ang isang ulo na nagsasalita sa perya sa Quiapo na pinamamahalaan ni Mr. Leeds. Kabanata 17, ang perya. Sa kabanatang ito, inilarawan ang makulay at masiglang tanawin ng isang gabi sa perya sa Quiapo. Ang plaza ay puno ng tao, samantalang ang liwanag ng buwan at mga parol ay nagbibigay buhay at saya sa paligid. Maraming mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan ang nagtitipon-tipon upang maglibang, kasama na ang mga kawani ng gobyerno, sundalo, pari, estudyante, inchik, mga dalaga, at ang kanilang mga kasama. Sa gitna ng kasiyahan, makikita si Padre Camora na tuwang-tuwa sa mga magagandang babae. Kasama niya si Benzaib, na nag-aalangan sa sobrang kaligayahan ni Padre Camora, na paminsan-minsan pa'y sinisiko siya dahil sa tuwa. Isa sa mga napansin ni Padre Camora ay si Paulita Gomez, na kasama si Isagani at si Doña Victorina. Si Paulita ay nagmimistulang buwan sa kanyang kagandahan, na nakasuot ng magarang damit na nagdulot ng inggit at paghanga sa marami. Gayunpaman, si Isagani ay tila hindi masaya dahil naiirita siya sa mga mapang-usisang mata ng mga tao na nakatutok kay Paulita. Habang naglalakad, napansin ni Benzaib at Padre Camora ang isang tindahan ng mga maliit na kahoy na rebulto na naglalarawan ng iba't ibang uri ng tao sa lipunan. Mga pari, opisyal, estudyante, at iba pa. Kabilang dito ang isang rebulto na kahawig ni Padre Camora at isang representation ng Philippine Press na kinakatawan ng isang matandang babae na nagpaplansya ng damit. Pinag-uusapan nila ang mga rebulto, nagbibitiw ng mga biro at paminsan-minsang mga puna tungkol sa sining. Pagdating nila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga estatuang kahoy, may nakita silang isang estatuang mukhang mulato na kamukha ni Simon dahil sa parang pinaghalong puti at itim ito. Napag-usapan din nila na wala ang mag-aalahas sa lugar. Ayon kay Padre Camora, baka natatakot si Simon na singilin sila sa pagpasok sa peryahan. Samantala, sabi naman ni Benzaib, baka natakot si Simon na matuklasan nila ang lihim ng kanyang kaibigan na si Mr. Leeds. Kabanata 18, Mga Pandaraya. Sa kabanatang ito, ipinakita ang pagtatanghal ni Mr. Leeds
isang Amerikanong salamangkero, sa harap ng ilang mga prominenteng tauhan tulad ni Ben Zabe, Don Custodio, Padre Salvi, Padre Irene, at iba pang mga bisita. Si Mr. Leeds, na bihasa sa lengguaheng Espanyol, ay nag-anyaya sa kanila na suriin ang kanyang kagamitan bago at pagkatapos ng pagtatanghal, ngunit nagpaalala na manatiling tahimik habang ito ay isinasagawa. Nais ni Ben Zabe na mapahiya si Mr. Leeds at sinusubukan niyang tuklasin ang lihim sa likod ng mahika. Pinagmasdan niya ang mesa. Inaasahang makakakita ng mga salamin na ginagamit sa mga ilusyong optical. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-uusisa, walang nakita si Ben Zabe na anumang salamin o kagamitan. Nang magsimula si Mr. Leeds, ipinakita niya ang isang lumang kahon na sinasabing natagpuan niya sa loob ng isang pyramid sa Ehipto. Ayon kay Mr. Leeds, ang kahon ay naglalaman ng mga abo at piraso ng papyrus na may nakasulat na dalawang mahiwagang salita. Sinimulan ni Mr. Leeds ang kanyang palabas sa pagsambit ng mga salitang Deremoth, bumukas ang kahon at lumitaw ang isang ulo na may mahabang buhok at nakakatakot na hitsura. Ang ulo ay nagpakilala bilang si Imuthis, isang taong nabuhay noong panahon ng mga paraon at namatay sa ilalim ng pamumuno ni Cambyses. Ikinuwento ni Imuthis ang kanyang kasawiang palad na siya'y itinuring na taksil ng mga pari at pinatay upang patahimikin siya sa kanyang mga nalalaman. Habang nagkukwento ang ulo, lalo itong tumutok kay Padre Salvi na tila nakikita nito bilang makasalanan at puno ng kasamaan. Habang patuloy nagkukwento ang ulo, napansin ni Padre Salvi ang tila direktang pag-akusa sa kanya, kahit pa ang kwento ay patungkol sa ibang panahon. Nang tawagin siyang mamamatay tao at hipokrito ng ulo, natakot at hinimatay si Padre Salvi na nagdala ng kaguluhan sa silid. Matapos ang pagtatanghal, pinalayas ang mga manonood at nagdesisyon si Don Custodio na dapat ipagbawal ang palabas dahil ito ay immoral. Sa huli, biglang nawala si Mr. Leeds at iniwan ang lahat ng kanyang mga lihim at kagamitan, lumipad papuntang Hong Kong bago pa man ipagbawal ng gobyerno ang kanyang palabas. Kabanata 19. Ang Mitsa. Nagngangalit na lumabas si Placido Penitente mula sa klase matapos siyang maliitin at insultuhin ng kanyang propesor. Buong tapang niyang iniisip ang paghihiganti dahil sa sunod-sunod na pang-aapi sa kanya. Sa kanyang paglalakad sa kalsada, nasalubong niya sina Padre Sibila at Don Custodio na nasa sasakyan at nagkaroon siya ng matinding pagnanais na ihagis si Padre Sibila sa ilog. Sa eskolta, nakita niya ang dalawang Agustino na nagbibiruan at naisip niyang suntukin ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagdating sa bahay ng Panday Pilak kung saan siya nakikitira, nadatnan ni Placido ang kanyang inang si Cabezang Andang na kararating lamang mula sa Batangas. Sinabi ni Placido sa kanyang ina na hindi na siya mag-aaral at napuno ng lungkot at pangamba si Cabezang Andang. Nagsimula itong magpaliwanag ng kanilang mga sakripisyo para sa kanyang pag-aaral at pinayuhan siyang magtiis na lamang at maging mapagpakumbaba sa kabila ng kanilang paghihirap sapagkat alam nilang nasa kamay ng mga pari ang kapalaran ng mga estudyante. Hindi pa rin tinanggap ni Placido ang pakiusap ng kanyang ina, kaya't muling naglibot ito sa mga kalye ng Maynila. Habang naglalakad, nagutom siya at napilitang umuwi ngunit nadatnan niya pa rin ang kanyang ina. Inihayag ng ina ni Placido ang plano niyang humingi ng tulong sa prokurador ng Agustino para maayos ang problema ni Placido sa universidad. Subalit mariin ang pagtutol ni Placido at nagdesisyon siyang muling lumabas ng hindi kumakain. Dumiretso si Placido sa daungan ng Bapor at nakakita ng isang barkong papuntang Hong Kong. Naisip niyang maglayas, magpayaman, at bumalik upang ipakita sa mga pari na kaya niyang mamuhay nang hindi nila kailangang saktan at maliitin. Sa pag-ikot niya sa perya, nakita niya si Simon na nakikipag-usap sa isang dayuhan. Nilapitan niya si Simon at ikinuwento ang kanyang mga hinaing at ang kanyang balak na magtungo sa Hong Kong. Isinama siya ni Simon sa kanyang karwahe. Habang naglalakbay, nakita nila sina Isagani at Paulita Gomez na magkasama. Nagpatuloy sila sa isang tagong lugar kung saan nakilala ni Placido ang isang lalaking gumagawa ng pulbura at nagpaplano ng kaguluhan.
Inutusan ni Simon ang lalaki na makipag-ugnayan sa mga opisyal ng militar at kay Cabezang Tales para sa isang revolusyon. Bagaman nag-aalinlangan pa ang ilan, sinabi ni Simon na sapat na ang kanilang mga kakampi para ituloy ang plano. Pagkatapos ng 2 oras na pag-uusap, umalis si Placido sa bahay ni Simon na puno ng agam-agam at iniisip kung tama ba ang kanyang narinig. Kinabukasan, mas mahinahon na siyang nakikinig sa mga payo ng kanyang ina. Hindi na siya tumutol at sinang-ayunan ang alok ng ina na humingi ng tulong sa prokurador ng Agustino. Pinauwi na rin niya si Cabezang Andang sa Batangas upang hindi malaman ng mga pari na naroon siya sa Maynila. Kabanata 20, ang nagpapalagay. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang pagkatao at papel ni Don Custodio de Salazar y Sanchez de Monterredondo, kilala rin bilang Buena Tinta, sa usapin ng Akademya ng Wikang Kastila. Si Don Custodio ay kilalang personalidad sa lipunan ng Maynila na umangat dahil sa pagpapakasal sa isang mayamang mestiza at pagtanggap ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan. Sa kabila ng kanyang kakulangan sa kaalaman at karanasan, patuloy siyang pinupuri at tinatawag na masipag, aktibo, at matalino dahil sa kanyang mataas na posisyon at pakikialam sa mga usapin ng bayan. Sinusubukan ni Don Custodio na hanapin ang tamang solusyon sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa iba't ibang tao. Kinausap niya si Ginoong Pasta, ngunit lalo lamang siyang nalito sa mga payo nitong magkakasalungat. Pumunta rin siya kay Pepay, isang mananayaw, ngunit ang tanging natanggap niya rito ay mga hiling na walang kaugnayan sa kanyang suliranin, tulad ng hinihinging pera para sa paglibing ng isang tiyahin ni Pepay. Habang patuloy na nag-iisip, pinaalala ng akda kung sino si Don Custodio. Noon ay nagpunta si Don Custodio sa Espanya upang magpagamot, ngunit naranasan niyang hindi pansinin doon dahil sa kanyang kakulangan sa edukasyon. Dahil dito, bumalik siya sa Pilipinas at ipinagmalaki ang kanyang mga karanasan sa Madrid, kung saan sinubukan niyang ipakita na marami siyang alam at karapat-dapat sa mga parangal. Sa kabila ng kanyang pagiging liberal, naniniwala siyang ang mga Pilipino ay likas na tagasunod lamang at hindi dapat payagan na maghangad ng higit pa upang mapanatili ang kaayusan. Pagkalipas ng 15 araw ng pag-aaral at pagsusuri sa petisyon ng mga mag-aaral, nahirapan si Don Custodio na magdesisyon dahil nais niyang mapasaya ang lahat, ang mga pari, mga opisyal, at ang kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, sa wakas ay nakapagdesisyon na siya. Sa huling bahagi ng kabanata, masayang-masaya si Don Custodio dahil sa wakas ay nakahanap siya ng solusyon na sa tingin niya ay matalino at makabubuti sa lahat. Sinimulan niyang isulat ang kanyang desisyon ng may sigla at galak, bagamat hindi pa malinaw kung ano eksakto ang kanyang napagpasyahan. Kabanata 21, Mga Anyo ng Taga-Maynila. Sa gabi ng pagtatanghal ng Les Cloches de Corneville sa Teatro de Variedades, punong-puno ang lugar at agad na naubos ang mga tiket. Nasa paligid si Camarón Cosido, isang Kastilang pulubi na namumuhay na tila walang pakialam, at si Tio Kiko, isang maliit na Pilipinong naglalako ng mga anunsyo ng mga palabas. Sinabi ni Camarón Cosido kay Tio Kiko na ang malaking kita mula sa palabas ay mapupunta rin sa mga pari dahil sa kanilang impluensya. Hati ang opinyon ng mga taga-Maynila tungkol sa palabas. Ang mga pari, tulad ni na Padre Salvi, ay tutol dito dahil itinuturing nila itong masagwa at labag sa moralidad. Samantala, may mga taong nagtanggol sa palabas, kabilang na ang mga opisyal ng hukbo at mga taong nais magpakita ng kanilang kaalaman sa wikang Pranses. Dahil sa usaping ito, naging tampulan ng atensyon ang mga pangalan ni na Kapitan General, Simon, Quiroga, at mga artista. Habang nagmamasid si Camarón Cosido, napansin niya ang mga taong tila hindi sanay sa kanilang mga kasuotan at mukhang nagmamatyag. Sa isang pagkakataon, nakita niyang lumapit ang mga ito sa isang karwahe kung saan lulan si Simon at narinig niya ang usapang may kaugnayan sa isang hudyat na isang putok na nagpapahiwatig ng isang maselang balak na nagaganap sa likod ng palabas.
Narinig din ni Camarong Cosido ang usapan ng dalawang tao na nagsabing ang mga pari ay mas makapangyarihan kaysa sa general at tila ang kanilang mga galaw ay may kinalaman sa isang mas malalim na plano. Bagaman naaawa si Camarong Cosido sa nangyayari sa bayan, pinili niyang huwag makialam at mananatiling walang paki. Samantala, sa labas ng dulaan, nagkakalat ng kasinungalingan si Tadeo sa isang baguhang kasama. Ipinapakitang kilala niya ang mga kilalang tao sa paligid at pinagmamalaking kaibigan niya ang mga ito. Dumating din sina Doña Victorina, Paulita Gomez, Juanito Pelaez at iba pang kilalang personalidad tulad nina Padre Irene at Don Custodio. Nang dumating sina Macaraig, Pecson, Sandoval at Isagani, inalok nila si Tadeo at ang kanyang kasama na sumama sa kanila dahil may sobra silang tiket. Agad na sumama si Tadeo ngunit ang kanyang kasama ay nag-alinlangan at nagpaiwan dahil sa takot na makaistorbo. Kabanata 22, ang palabas. Sa kabila ng pagkaantala ng palabas, puno pa rin ng tao ang dulaan habang hinihintay ang pagdating ng Kapitan General. Huli siyang dumating at naupo sa palkong may pulang kortina. Bago pa man siya dumating, nagkaroon ng kaguluhan nang may isang lalaki na ayaw ibigay ang upuan ni Don Primitivo na nagdulot ng ingay at aliw sa mga naiinip na manonood. Naroon din sa teatro si Pepay, ang mananayaw, sa palkong ibinigay ni Macaraig upang maimpluwensyahan si Don Custodio na pabora ng plano ng mga estudyante tungkol sa akademya. Nandun din si Don Manuel na panay, ang pasaring kay Don Custodio dahil sa pagpunta nito sa palabas na dati niyang kinokondena. Habang abala ang lahat sa palabas, ang mga estudyante tulad nina Macaraig, Sandoval at Pecson ay masaya dahil umaasa silang magiging favorable ang desisyon ni Don Custodio. Subalit si Isagani ay malungkot at galit dahil nakita niya si Paulita na kasama si Juanito Pelaez sa isang palko. Nabaling ang kanyang atensyon sa magulong damdamin at hindi na niya pinansin ang palabas. Sa entablado, umawit sina Gertrude at Sir Paulette na nagbigay aliw sa madla, kabilang si Padre Irene na naroon upang manmanan ang palabas sa utos ni Padre Salvi. Namukha ni Sir Paulette si Padre Irene bilang isang dating kakilala mula sa Europa, kaya't nagpatuloy ang masayang pagtatalo ng mga tauhan sa entablado. Samantala, may isang babaeng dumating na ipinagmamalaki ang kanyang pagdating ng huli, ngunit nagalit siya nang makita ang isang bakanteng palko. Sinutsutan siya ng mga tao at tinawag niya silang ungas, na lalo pang nagpalala ng kaguluhan. Sa kabilang banda, si Ben Zabe, ang kritiko, ay patuloy na nanunuligsa sa palabas at sinasabing walang halaga ang mga nagsiganap at hindi ito tunay na sining. Ang ilang kalalakihan naman ay sabik na makita ang sayaw na kankan, ngunit nabigo sila dahil hindi ito itinanghal. Napansin din ng mga manonood ang bakanting palko ni Simon na hindi niya sinipot. May mga nagsabing nakita siyang kasama ni Mr. Juway at may binigyan ng kwintas na isa sa mga artista. Ang pagkawalang ito ni Simon ay nagdulot ng mga bulong-bulungan at mga haka-haka na siya'y maaaring abala sa ibang gawain o may sinusubukang gawin na makaka-impluwensya sa mga tao. Napag-usapan ng mga estudyante ang desisyon ni Don Custodio tungkol sa kanilang akademya. Bagaman inaprubahan ang kanilang petisyon, ipaiilalim ang pamamahala nito sa isang relihiyosong orden, malamang sa mga Dominikano ng Universidad ng Santo Tomas. Sa halip na magdiwang, labis silang nadismaya at nagpasya na lamang magpunta sa isang pansiteria upang magdaos ng simpleng salo-salo na puno ng sarkasmo at pag-aalipusta sa kanilang kabiguan. Kabanata 23, Isang Bangkay. Hindi nagpunta sina Simon at Basilio sa dulaan. Bandang ikapito ng gabi, si Simon ay umalis sa kanyang bahay at bumalik ng 2 beses kasama ang iba't ibang tao. Sa ikawalo ng gabi, nakita siya ni Macaraig malapit sa kumbento ng Santa Clara habang tumutunog ang kampana ng simbahan na nag-aanunsyo ng isang patay. Sa ikasyam ng gabi naman, nakita siya ni Camarong Cosido sa paligid ng dulaan kasama ang isang estudyanteng binilhan niya ng tiket bago muling naglaho sa dilim. Si Basilio, sa kabilang banda, ay hindi rin nagpunta sa teatro. Sa halip, abala siya sa pag-aaral at pag-aalaga kay Kapitan Tiago na patuloy na lumalala dahil sa labis na paggamit ng opyo.
Madalas siyang pagsalitaan ng masakit at abusuhin ng may sakit, ngunit patuloy siyang nagtiis dahil sa utang na loob at pagmamahal sa kasintahang si Julie. Sina Simon at Padre Irene ay nagsabi kay Basilio na pagtiisan at gamutin si Kapitan Tiago. Sa kalagitnaan ng gabi, dumating si Simon sa bahay ni Basilio at muli silang nagkita. Tinanong ni Simon ang kalagayan ni Kapitan Tiago at ipinaliwanag ni Basilio na labis ng malubha ang kalagayan nito dahil sa pagkalat ng lason sa kanyang katawan. Sinabi ni Simon na tulad ng katawan ni Kapitan Tiago, ang Pilipinas ay puno ng lason at nanganganib din. Muling inudyukan ni Simon si Basilio na sumama sa himagsikan laban sa mga Kastila at sinabing lahat ng hindi tutulong ay ituturing na kaaway. Nagmungkahi si Simon na tulungan ni Basilio na iligtas si Maria Clara mula sa kumbento ng Santa Clara habang nagkakagulo ang lungsod. Gayunpaman, sinabi ni Basilio na huli na ang lahat dahil pumanaw na si Maria Clara ng araw ding iyon. Hindi matanggap ni Simon ang balita at pilit na tinatanggi ang katotohanan. Nalaman din ni Basilio na si Maria Clara ay pumanaw mula sa isang sulat ni Padre Salvi na ipinadala kay Padre Irene. Nang malaman ni Kapitan Tiago ang pagkamatay ng kanyang anak, nagpa siya itong magpakalunod sa opyo sa sobrang kalungkutan. Nang makumpirma ni Simon ang masamang balita, labis siyang nasaktan, nagalit, nawalan ng lakas, at umalis siya ng silid na tila nawawala sa sarili. Habang paalis, narinig ni Basilio ang mga daing ng hinagpis ni Simon. Dahil sa nangyari, nawalan ng gana si Basilio na magpatuloy sa kanyang pag-aaral at nagmuni-muni sa mapait na kapalaran ni Simon at Maria Clara, na parehong nasawi sa gitna ng kanilang mga pangarap at pag-asa. Kabanata 24, Mga Pangarap. Naglakad si Isagani sa Malecon de Manila upang makipagkita kay Paulita na nagtakda ng tagpuan. Alam niyang pag-uusapan nila ang nangyari sa teatro noong nakaraang gabi kung saan nakita niyang kasama ni Paulita si Juanito Pelaez. Bagaman buo na ang loob ni Isagani na humingi ng paliwanag at lumayo kay Paulita, natunaw ang kanyang sama ng loob nang makita niya itong ngumingiti sa kanya. Dumating sina Paulita kasama ang kaibigan at si Doña Victorina. Mabilis na nagpakawala si Doña Victorina ng tanong tungkol sa pagtatago ni Don Tiburcio, ngunit sinabi ni Isagani na wala siyang nalalaman. Sa usapan, nabanggit ni Doña Victorina ang posibilidad na magpakasal siya kay Juanito Pelaez, isang ideya na ikinatuwa ni Isagani at Paulita. Kahit na nagkaroon ng pagkakataon si Isagani na magsalita laban kay Juanito, pinili niyang purihin ito sa kabila ng kanyang nararamdaman. Pinagbigyan ni Doña Victorina sina Isagani at Paulita na mag-usap ng pribado na siyang nagbigay daan sa pagpapalitan nila ng mga pangarap. Pangarap ni Isagani na balang araw ang mga isla ay tatawirin ng mga tren at magkakaroon ng mga pabrika at gusali. Naisip niya na ang bayan ay magiging malaya at magiging masagana, kung saan ang bawat isa ay magtutulungan para sa ikabubuti ng lahat. Ngunit nagdududa si Paulita sa mga ito, na sinabing maaaring mga pangarap lamang ang lahat ng iyon. Napaisip si Isagani na kahit hindi magtagumpay ang kanilang layunin, magiging masaya na siyang mamatay sa ngalan ng kanilang bayan at maipagmamalaki ni Paulita ang kanyang sakripisyo. Kabanata 25, Tawanan at Iyakan. Nagdaos ng isang piging ang mga mag-aral sa Pansiteria Macanista de Buen Gusto bilang pagdiriwang sa tagumpay na inirekomenda ni Padre Irene tungkol sa usapin ng pagtuturo ng wikang Kastila. 14 silang naroon, kabilang sina Sandoval, Macaraig, Pecson, Tadeo at Isagani. Sa kabila ng tawanan at biruan, ramdam ang kanilang sama ng loob at hinanakit sa sistema dahil madalas na hindi natutugunan ang kanilang mga hangarin at inaasahan ng gobyerno. Dumating si Isagani na puno ng saya, ngunit kapansin-pansin ang pagkawala ni Juanito Pelaez. Nabanggit ni Tadeo na mas mainam sana kung si Basilio ang inimbitahan imbes na si Juanito dahil malalasing pa raw sana nila ito at baka sakaling makuha ang mga lihim tungkol sa nawawalang bata at sa isang mongha.
Inialay ng mga mag-aaral ang iba't ibang pagkain sa mga kilalang personalidad. Ang pansit lang ay para kay Don Custodio, ang lumpiang insik ay para kay Padre Irene, at ang torta ay para sa mga pari. Sa kabila ng kasiyahan, may mga pagtutol tulad ni Isagani na hindi sang-ayon sa pagkukumpara ng mga pari sa alimasag. At sinang-ayunan naman ito ni Tadeo. Nagbigay ng mga talumpati sina Tadeo at Pekson na puno ng mga birong patama sa mga pari at sa pamahalaan. Binanggit ni Pekson ang patuloy na pakikialam ng mga pari mula pagkabata hanggang sa libingan. Ang pansit gisado naman ay inialay ni Makaraig sa pamahalaan at sa bayan bilang simbolo ng mga Pilipino na pinakikinabangan ng mga Tsino, katulad ng kung paano pinakikinabangan ang bayan. Subalit, habang nagbibiruan, naging malinaw na may seryosong mensahe ang kanilang mga patutsada. Ang kanilang pagkadismaya sa sistema at sa pamahalaan. Napansin nilang may nanonood at nagmamanman sa kanila mula sa labas. Tila may mga espiya na ikinagalit ni Makaraig at ng iba pang mag-aaral. Nahuli nila ang isang utusan ni Padre Sibila, biserektor ng universidad, na pasimpleng sumakay sa karwahe ni Simon. Sa dulo, ang salo-salo ay natapos sa halakak at biruan. Ngunit may kahalong pangamba at pagkadismaya sa kanilang nararamdaman tungkol sa kanilang hinaharap sa ilalim ng mga pari at gobyerno. Kabanata 26, Mga Paskin. Maagang nagising si Basilio upang dalawin ang kanyang mga pasyente sa ospital at asikasuhin ang kanyang lisensyatura sa pamantasan. Plano rin niyang kausapin si Makaraig upang humiram ng pera dahil sa nagastos niya sa pagtubos kay Julie at sa pagpapabahay sa kanyang pamilya. Habang naglalakad, hindi niya napansin ang kakaibang kilos ng mga estudyante na tila takot at nag-uusap ng pabulong. Sa San Juan de Dios, nasalubong niya ang isang propesor na malapit sa kanya at tinanong siya kung kasama siya sa isang hapunan noong nakaraang gabi. Napagtanto ni Basilio na may malalang nangyari kaya't pinayuhan siya ng propesor na umuwi agad at sirain ang anumang dokumentong maaaring makapagpahamak sa kanya. Nang itanong ni Basilio kung kasangkot si Simon, sinabi ng propesor na wala itong kinalaman dahil sugatan si Simon at nakakulong sa bahay. Puro estudyante ang sangkot sa gulo. Sa universidad, nalaman niyang may natagpo ang mga paskil na naglalaman ng mga mapanghimagsik na pahayag at pagbabanta. Sinabi ng mga estudyante na maraming mga miyembro ng kanilang asosasyon ang paparusahan at maaaring arestuhin. Bagaman kinakabahan, nagpasiya si Basilio na dumaan sa universidad upang makita kung ano ang nararapat niyang gawin. Nakita niya si Isagani na nagagalit sa mga kaklase dahil tila takot ang mga ito sa nangyari. Sinasabi ni Isagani na dapat harapin ang sitwasyon ng may tapang at huwag umatras sa laban. Hindi mahalaga kung sino ang sumulat ng mga paskil, mas mahalaga ang kanilang paninindigan. Sa huli, nagdesisyon si Basilio na umalis at puntahan si Makaraig upang asikasuhin ang kanyang utang. Pagdating niya sa bahay ni Makaraig, nahuli siya ng mga gwardiya dahil kasama ang pangalan niya sa listahan ng mga estudyanteng pinaghihinalaang may kinalaman sa mga paskil. Kasama si Makaraig, inaresto sila at isinakay sa karwahe patungo sa pamahalaang sibil. Sa sasakyan, ipinagtapat ni Basilio kay Makaraig ang kanyang sadya at nangako si Makaraig na tutulungan siya sa kanyang pangangailangan habang nagbibiro na imbitahin ang mga gwardiya sa kanilang pagtatapos sa hinaharap. Kabanata 27, Ang Praile at ang Pilipino. Nagkaroon ng mahalagang pag-uusap si Padre Fernandez at Isagani na nagbigay daan sa isang matinding palitan ng kuro-kuro. Hinangaan ni Padre Fernandez si Isagani dahil sa kanyang tapang at paninindigan, ngunit agad ring nagpakita ng pag-aalala sa mga hinaing na inilabas ng binata tungkol sa mga pari, particular na sa mga Dominikong katedratiko. Naging tapat si Isagani sa kanyang mga saloobin at diretsahang sinabi na ang mga pari ay mga tagapag-aruga ng education na sa halip na magpalaya ng kaisipan ay pinipigilan ang kaalaman ng mga Pilipino upang manatili silang sunod-sunuran. Binatikos niya ang mga pari bilang mga tagapagsilbi ng karunungan na hindi nais na palayain ang kaisipan ng mga Pilipino upang hindi nila tuligsain ang mga pari at ang kanilang mga gawain. Sinabi ni Isagani na ang kalayaan, karunungan,
at katarungan ay hindi maaaring paghiwalayin at itinuturing niyang malaking pagkakamali ng mga pari ang hindi pagtupad sa kanilang tungkulin na magbigay ng wastong edukasyon. Ayon sa kanya, ang patuloy na pang-aalipin ng mga pari sa mga Pilipino ay nagtutulak sa bayan na maging mapagkunwari at mawalan ng dignidad. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Padre Fernandez na ang edukasyon ay dapat ibigay lamang sa mga karapat-dapat. Ngunit iginiit ni Isagani na ang mga pari mismo ang naghulma sa kasalukuyang kalagayan ng kabataang Pilipino. Binanggit niya na ang isang bayan na inaalipin ay nagiging mapagkunwari at lumilikha ng mga alipin na siyang nangyayari sa kanilang lipunan. Sa huli, kinilala ni Padre Fernandez ang kanyang pagkatalo sa usapan laban sa isang estudyanteng Pilipino na mas matapang at matuwid ang paninindigan. Inamin ng pari na kahit siya ay nahaharap sa kagipitan sa pagitan ng kanilang tungkulin at ng pamahalaan na madalas nilang ginagawang dahilan sa kanilang mga pagkukulang. Tinapos ni Isagani ang usapan sa pangaral na ang mga pari ay dapat tumigil sa pagtago sa likod ng pamahalaan at harapin ang kanilang responsibilidad sa bayan. Kabanata 28. Pagkatakot. Lumaganap ang balita sa pahayagang El Grito hinggil sa hula ni Ben Zaib na magkakaroon ng kaguluhan sa Pilipinas dahil sa edukasyon. Ayon kay Ben Zaib, ang education ay nakapipinsala at delikado para sa bansa. At ang mga nangyaring insidente ay tila nagpapatunay sa kanyang mga sinasabi. Dahil dito, nabalisa ang mga tao, lalo na ang mga intsik, mga pari, at ang Kapitan General. Ang mga pari na kadalasang bumibisita sa tindahan ni Quiroga ay hindi nagpakita, dahilan upang magpanik ang mga ngalakal na intsik. Sa takot na baka maganap ang kaguluhan, nagtungo si Quiroga sa bahay ni Simon upang itanong kung dapat na niyang gamitin ang mga armas na nakatago sa kanyang bodega, gaya ng payo ng alahero. Ngunit tumanggi si Simon na makipagkita kanino man at sinabing hayaan na lamang ang mga bagay sa kanilang kalagayan. Hindi rin siya tinanggap ni Don Custodio na abala sa paghahanda ng plano sakaling magkaroon ng paglusob. Nang puntahan ni Quiroga si Ben Zaib, nakita niyang ito'y armado ng mga baril, kaya't agad na umuwi si Quiroga at nagkunwaring may sakit dahil sa takot. Lumaganap pa ang mga bali-balita na magsasanib puwersa ang mga mag-aaral at mga tulisan mula sa San Mateo upang magpasimuno ng kaguluhan. May mga balita ring nagsasabing may mga barkong Aleman na nasa baybayin upang suportahan ang pag-aalsa. Ang mga usapan tungkol sa mga posibleng plano ng mga estudyante ay nagdulot ng takot sa marami at may mga mungkahi na gamitin ang pagkakataon upang magpatupad ng marahas na mga hakbang, tulad ng pagdakip at pagpapabaril sa mga pinaghihinalaang filibustero. Sa kabila ng pag-iingat ng ilan, nagkaroon pa rin ng mga insidente ng kaguluhan at patayan. Isang sundalo ang nagkamali at sinalakay ang mga batang nag-aagawan ng barya sa labas ng simbahan at nagresulta ito sa mas matinding takot at pagtakbo ng mga tao. Sa ibang lugar, may nabaril na pulis at may mga nasawi dahil sa maling akala na may mga kaaway. Nagkaroon ng maraming opinyon kung sino ang tunay na may kagagawan ng mga paskil. May mga nagsasabing si Padre Salvi o si Quiroga ang nasa likod ng lahat upang takpan ang ibang plano. Sa huling bahagi ng kabanata, natagpuan ni Ben Zaib ang bangkay ng isang babaeng katutubo sa luneta habang siya ay naglalakad. Ngunit pinili niyang hindi ito bigyan ng pansin sa kanyang pahayagan. Kabanata 29. Ang huling patiukol kay Kapitan Tiago. Sa kabanatang ito, inilarawan ang marangyang libing ni Kapitan Tiago. Si Padre Irene ang hinirang na tagapamahala at tagapagpatupad ng kanyang testamento. Ang malaking bahagi ng kayamanan ni Kapitan Tiago ay ipinagkaloob sa Santa Clara, sa Papa, sa Arsobispo, at sa mga orden, habang 20 piso naman ang inilaan para sa matrikula ng mga mahihirap na estudyante. Bagay na iminungkahi ni Padre Irene bilang tagapagtanggol ng mga kabataang nag-aaral. Bagaman inalis ni Kapitan Tiago ang pamana para kay Basilio dahil sa umano'y kawalang utang na loob, isinauli ito ni Padre Irene na nangakong siya mismo ang magbibigay mula sa sariling bulsa.
Nagkaroon ng usapan at pagtatalo tungkol sa tamang damit na isusuot ni Kapitan Tiago sa kanyang huling hantungan. Iminungkahi ni Kapitan Tinong na isuot ang isang Pransiskanong abito para maiwasan ang apoy ng impyerno, ngunit sa huli, napagpasyahan ni Padre Irene na isuot na lamang ang isa sa mga lumang damit ng kapitan dahil ayon sa kanya, walang pakialam ang Diyos sa panlabas na anyo. Lumaganap ang kwento na nagpakita ang kaluluwa ni Kapitan Tiago sa mga madre. Suot ang kanyang paboritong frock coat, may daladalang tandang, nganga sa pisngi at opyo sa bibig. Nagkaroon din ng mga usap-usapan sa mga sabonghero kung magpapasabong si Kapitan Tiago sa langit kasama si San Pedro at kung ano ang magiging kalalabasan ng laban. Sa libing, 3 pari ang nagmisa at nagkaroon ng mga espesyal na seremonya na nagpaigting sa karangyaan ng libing. Maraming kamanyang ang sinunog, agwa bendita ang ipinandilig sa kabaong, at si Padre Irene ay umawit pa ng Dies Irae mula sa koro. Marami ang humanga sa engrandeng libing, kabilang na si Doña Patrocinio, na dati karibal ni Kapitan Tiago sa pagiging relihiyoso. Siya'y labis na nainggit sa marangyang libing at inisip pa na mamatay na rin para matalo ang karangyaan ng kanyang dating kalaban. Sa kanyang kamatayan, naging isang pagkakataon si Kapitan Tiago upang ipakita ang kanyang katayuan at kasikatan na nagdulot ng inggit sa mga nais na malibing ng mas bongga kaysa sa kanya. Kabanata 30, si Huli. Nagpatuloy ang kalungkutan sa San Diego matapos ang pagkamatay ni Kapitan Tiago at pagkakakulong ni Basilio, ngunit higit na ikinalungkot ng mga tao ang nangyari kay Basilio. Sa bayan ng Tiani, labis na apektado si Huli nang mabalitaan ang pagkakapiit ng kanyang minamahal. Hindi niya matanggap na walang nagtatanggol kay Basilio, lalo na't pumanaw na ang tanging protektor nito, si Kapitan Tiago. Naisip ni Julie na siya na ang dapat gumawa ng paraan upang mailigtas si Basilio. Sinubukan niyang humingi ng payo mula kay Hermana Bali at iba pang opisyal, ngunit wala silang magawa dahil nasa Maynila si Basilio. Sa huli, iminungkahi ng hukom na tanging si Padre Camora lamang ang makakatulong upang mapalaya si Basilio. Nagdalawang isip si Julie na lumapit kay Padre Camora dahil sa takot at kaba, lalo na't kilala ang pari sa pagiging mapang-abuso. Sa kabila ng pag-aatubili, patuloy na kinumbinsi ni Hermana Bali si Julie na magpakumbaba at humingi ng tulong sa pari, sapagkat ito ang huling pag-asa ni Basilio. Paglipas ng ilang araw ng pag-aalinlangan, sumama si Julie kay Hermana Bali sa kumbento. Labis ang pangamba at takot ni Julie, ngunit sa kahuli-hulihan, napilitan siyang pumasok sa kumbento dahil sa pangungutya at pang-uudyok ng mga tao sa paligid. Sa kasamaang palad, nangyari ang kinatatakutan ni Julie. Siya'y inabuso ni Padre Camora. Kinagabihan, nabalitaang tumalon si Julie mula sa bintana ng kumbento, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat at ikinalungkot ng buong bayan. Si Tandang Selo, ang lolo ni Huli, ay labis na nasaktan at nagwala sa harap ng kumbento, ngunit walang nakinig sa kanyang hinaing. Sa kanyang pagdaramdam at kawalan ng hustisya, tahimik siyang umalis sa bayan at hindi na muling nagbalik, dala ang bigat ng pagkawala ng kanyang apo. Kabanata 31, ang mataas na kawani. Sa kabila ng trahedyang sinapit ni Huli, hindi ito nabanggit sa mga pahayagan. Ang balita ay nakatuon sa mga karaniwang kaganapan sa Europa at mga papuri sa general dahil sa kanyang di umano'y kabutihan. Nakalaya na ang karamihan sa mga estudyante, kabilang sina Makaraig at Isagani, ngunit nanatiling nakakulong si Basilio dahil sa mga akusasyong siya'y nagmamay-ari ng mga ipinagbabawal na aklat. Nagtangka ang mataas na kawani na ipagtanggol si Basilio. Binanggit niya ang pagiging mabuting estudyante nito at malapit nang makapagtapos sa medisina. Ngunit nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan niya at ng general. Ayon sa general, kailangang manatili si Basilio sa kulungan upang magsilbing halimbawa at mapanatili ang awtoridad ng pamahalaan. Para sa general, mahalaga ang pagpapanatili ng takot at disiplina sa pamamagitan ng pagpaparusa kahit na walang sapat na dahilan.
Sinubukan ng mataas na kawani na iparating ang kanyang takot na maaaring mag-alsa ang mga mamamayan kung patuloy na apihin at ilagay sa alanganin ang kanilang mga karapatan. Gayunpaman, ipinahayag ng general na wala siyang pakialam sa mga Pilipino dahil hindi sila ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan kundi ang Espanya. Para sa general, higit na mahalaga ang kapangyarihan at prestihiyo ng pamahalaan kaysa sa kapakanan ng mga Pilipino. Nagpatuloy ang argumento hanggang sa umabot ito sa punto na ipinahayag ng mataas na kawani ang kanyang pagkadismaya. Ipinunto niya na bilang isang Espanyol, mas mahalaga ang karangalan at moralidad kaysa sa kapangyarihan o interes ng bansa. Binigyang diin niya na dapat tratuhin ng Espanya ang mga Pilipino ng may katarungan sapagkat ito ang ipinangako ng mga hari ng Espanya noon. Binalaan din niya na kung magpapatuloy ang pang-api sa mga Pilipino, magkakaroon ng pag-alsa at makakamtan ng mga ito ang simpatiya ng mga taong may dangal at pagmamalasakit sa katarungan. Sa pagtatapos ng kanilang argumento, malinaw na hindi nagkasundo ang dalawa. Ang mataas na kawani, bagamat nagpahayag ng kanyang malasakit sa mga Pilipino, ay natapos na magsalita ng may matinding lungkot at dismaya. Umalis siya sa palasyo, agad na nagbitiw sa kanyang tungkulin at nagpa siyang bumalik sa Espanya. Kabanata 32, ang bunga ng mga paskil. Dahil sa mga nangyari, maraming magulang ang nagpasiyang itigil na ang pag-aaral ng kanilang mga anak at mas piniling magtrabaho o magbakasyon na lamang. Sa universidad, maraming estudyante ang nasuspinde at bumagsak at bihira ang mga nakapasa sa mga eksamen, lalo na kung sila ay kabilang sa mga mag-aaral na miyembro ng kilalang samahan. Sina Pecson, Tadeo at Juanito Pelaez ay nasuspinde. Si Pecson ay nagplano na lamang maglingkod sa korte, habang si Tadeo ay tuwang-tuwa at sinunog ang kanyang mga aklat bilang pagdiriwang sa wakas ng kanyang pangarap na walang katapusang bakasyon. Si Juanito Pelaez naman ay napilitang magtrabaho sa tindahan ng kanyang ama, ngunit kalaunan ay natutunang magustuhan din ito. Si Macaraig na mayaman ay nagmadaling lumisan papuntang Europa upang umiwas sa gulo. Sa kabila ng lahat, sina Isagani at Sandoval ay nakapasa. Si Isagani sa klase ni Padre Fernandez ngunit nasuspinde sa iba at si Sandoval naman ay nagawang ligawin ang mga taga-Suri gamit ang kanyang husay sa pananalumpati. Si Basilio ang pinakanapag-iwanan dahil siya ay nanatili sa bilibid bilang bilanggo, sumasailalim sa paulit-ulit na mga investigasyon. Habang nasa bilangguan, nalaman niya ang balita ng pagkamatay ni Julie at pagkawala ni Tandang Selo sa tulong ni Sinong, ang kutsero na bumisita sa kanya. Samantala, si Simon ay gumaling ngunit naging malimit at misteryoso. Maraming balita na siya ay magdaraos ng isang marangyang handaan bilang pagpapaalam sa bansa at bilang pasasalamat sa kanyang paggaling. Siya rin ay naging madalas sa tindahan ni Don Timoteo Pelaez, kung saan napapabalitang siya ay naging kasosyo. Napabalitang ikakasal si Juanito Pelaez kay Paulita Gomez at marami ang nag-aabang sa ingrandeng kasalan. Naging abala ang buong Maynila sa paghihintay sa kasal ni Juanito at Paulita at nagkaroon ng kompetisyon upang maging imbitado sa marangyang piging na ipinagmalaki ni Don Timoteo na pinaniniwala ang inihanda ni Simon. Maraming mga ngalakal ang pilit na nakikipagkaibigan kay Don Timoteo at kay Simon upang mapasama sa mga imbitado. Ang kasal ay sumasalamin sa pag-iisip ni Paulita na mas pinili ang buhay na marangya at may seguridad kaysa sa pagtahak sa landas kasama si Isagani na ngayon ay tila nawalan ng dating halaga sa kanyang mga mata dahil sa mas pinili nito ang kabayanihan sa halip na ang mas maayos at ligtas na pamumuhay. Kabanata 33, ang huling matuwid. Sa kabanatang ito, nakatakdang umalis si Simon kasama ang Kapitan General na nais umalis agad dahil sa takot sa mga pag-uusig at sa posibleng paghihiganti ng mga taong galit sa kanila. Maraming haka-haka ang lumabas tungkol kay Simon. Ang iba'y naniniwalang hindi siya magpapaiwan dahil sa kanyang takot sa bagong general na kilala sa pagiging matuwid, habang ang ilan ay iniisip na hindi kayang humiwalay ni Simon sa Kapitan General dahil sa kanilang sabwatan. Pinatawag ni Simon si Basilio
Pagtapos ay nagkulong siya sa kanyang silid, saka nagbilin na si Basilio lamang ang kanyang tatanggapin. Pagdating ni Basilio, kitang-kita ni Simon ang matinding pagbabago sa binata. Payat, magulo ang anyo, at tila nagbago na ang buong pagkatao. Ipinahayag ni Basilio ang kanyang pagsisisi sa pagiging masamang anak at kapatid dahil hindi niya ipinaghiganti ang kanilang sinapit. Handa na siyang sumanib sa plano ni Simon, isang pagbabagong loob mula sa kanyang dating pagtanggi sa himagsikan. Masaya si Simon sa desisyon ni Basilio at inamin niyang ito ang nagpatibay ng kanyang loob na ituloy ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Simon na maraming beses na siyang nawala ng pag-asa at nagduda sa kanyang layunin, ngunit ngayon, wala nang makakapigil sa kanya. Ipinakita ni Simon kay Basilio ang isang bombang hugis pomegranate na naglalaman ng nitroglycerin. Ipinaliwanag niya kung paano ito gagamitin sa isang piging. Kapag sinindihan at sinubukang ayusin ang liwanag, sasabog ito at gigiba sa lugar na kinaroroonan nito, kasama ang mga nagtatagong pulbura sa kisame at sahig. Ipinaalam ni Simon kay Basilio na hindi kailangan ang kanyang tulong sa pagsabog, ngunit may ibang misyon siyang gagampanan. Pagkatapos ng pagsabog, magsisimula ang pag-alsa ng mga tao sa pangunguna ni Simon at Kabesang Thales, at si Basilio ang mamumuno sa mga walang armas na mamamayan upang agawin ang mga armas na itinago sa mga bodega ni Quiroga. Kailangan ding kontrolin ni Basilio ang mga tulay at magtayo ng mga barikada upang makapagbigay suporta sa kanilang revolusyon. Ipinahayag ni Simon ang kanyang matinding determinasyon. Lahat ng walang lakas ng loob na lumaban ay ituturing na kalaban at walang lugar para sa mga duwag. Sinabi niyang kinakailangan ang marahas na pagbabago upang lumikha ng bagong lipunan, at ang dugo at kamatayan ay kinakailangang sakripisyo para rito. Bagaman may pag-aalinlangan si Basilio, nagpasya siyang sundin ang plano ni Simon na dala ng galit at hinanakit. Kabanata 34, ang kasal. Nagsimula ang kwento kay Basilio na nasa kalsada. Nag-iisip kung paano niya gugugulin ang oras bago dumating ang inaasahang malagim na pangyayari. Alas 7 pa lamang ng gabi at wala siyang matuluyan dahil bakasyon at nasa kani-kanilang bayan na ang mga estudyante. Si Isagani na lang ang natitirang estudyante sa Maynila, ngunit wala rin siya at walang nakakaalam kung nasaan. Walang pera si Basilio, wala siyang ibang dala kundi ang revolver, at puno ng kanyang imahinasyon ang magaganap na sakuna dala ng lampara. Habang naglalakad, naisip ni Basilio ang mga taong naglalakad sa kanyang harapan na tila ba walang mga ulo. Sa kanyang isipan, siya na nagugutom at walang-wala ay magiging isang kinatatakutang tao sa gabing iyon, mula sa pagiging isang mahirap na estudyante at utusan. Inisip niya ang sarili na magiging isang makapangyarihang nilalang na nagdidikta ng batas habang nakatuntong sa mga piramide ng mga bangkay. Napangiti siya at hinimas ang kanyang revolver. Biglang pumasok sa kanyang isipan kung saan magsisimula ang trahedya. Hindi niya ito naitanong kay Simon, ngunit nagbabala si Simon na lumayo siya sa Kalye Anluwage. Naalala niya na nang magpunta siya sa bahay ni Kapitan Tiago matapos siyang makalaya, natagpuan niyang may paghahanda roon para sa kasal ni Juanito Pelaez. Napansin niya ang mga karwaheng nagdadaan, puno ng mga tao, at sa isang karwahe, nakita niya si Juanito Pelaez kasama si Paulita Gomez na nakaputing damit pangkasal. Nagulat si Basilio at naalala si Isagani. Naalala niya kung gaano kabuti at kabukas palad ang kanyang kaibigan. Naisip niyang sabihin kay Isagani ang plano ni Simon, ngunit alam niyang hindi makikilahok si Isagani sa ganitong uri ng karahasan. Habang iniisip ang kanyang sariling kapalaran, nakita niya si Simon na may dalang lampara, nakabalot at nakasakay sa karwahe papunta sa Kalye Anluwage. Nakilala ni Basilio ang kutsero na si Sinong, na minsan nang nagdala sa kanya sa San Diego. Naisip niyang doon sa Kalye Anluwage magaganap ang lahat, kaya nagtungo siya roon. Sa pagdating ni Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago, nakita niyang puno ito ng mga bisita, ilaw at magagarang palamuti. Si Don Timoteo Pelaez, ang ama ni Juanito, ay nagdiwang ng malaki dahil ikinakasal ang kanyang anak sa mayamang si Paulita Gomez. Pinaganda niya ang buong bahay,
Tinanggal ang lahat ng mga lumang kagamitan ni Kapitan Tiago at pinalitan ito ng mga mamahaling muebles na tila mula pa sa Europa. Ang kasal na ito ay isang malaking selebrasyon ng tagumpay para kay Don Timoteo. Sa kanyang akala, ang lamparang ipinagkaloob ni Simon ay isa lamang mamahaling regalo. Ngunit hindi niya alam na ito ay magdudulot ng malaking kapahamakan. Habang abala ang lahat sa pagdiriwang, lihim na nagbabantay si Basilio, alam na malapit na ang itinakdang oras ng trahedya. Kabanata 35, ang piging. Sa ikapito ng gabi, nagsimula nang dumating ang mga bisita para sa piging sa bahay ni Kapitan Tiago bilang pagdiriwang sa bagong kasal. Mula sa maliliit na tao hanggang sa may mataas na katayuan sa lipunan, pinagpupugayan silang lahat ni Don Timoteo. Kasama sa mga dumating ang bagong kasal, sina Doña Victorina at ang mga pari na sina Padre Salvi at Padre Irene. Ngunit wala pa ang general. Sa loob ng bahay, may ilang naging usapan at maliit na tensyon dahil sa mga kromo sa pader at sa paghihintay kay general. Nang dumating na ang general, nawala ang mga alalahanin ni Don Timoteo. Nasa labas ng bahay si Basilio, nakikipanood sa mga dumating. Sa kanyang pag-aalala sa mga pangyayaring maaaring maganap, naisip niyang bigyan ng babala ang mga bisita. Ngunit nang makita niya sina Padre Salvi at Padre Irene, nagbago ang kanyang isip. Nakita rin ni Basilio si Simon na may daladalang ilawan. Naramdaman niyang kakaiba ang anyo ni Simon na parang nag-aalinlangan din sa pagpunta sa piging. Pagkatapos makipag-usap sandali sa general at iba pang mga bisita, nawala si Simon sa paningin ni Basilio. Ninais ni Basilio na iligtas ang mga nasa loob ng bahay, ngunit siya ay hinadlangan ng mga tanod dahil sa kanyang itsura. Nag-utos si Simon na magtungo sila sa eskolta at magmadali. Sa kanyang pag-alis, nakita ni Basilio si Isagani at niyaya niyang lumayo. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa ilawan at hinila niya si Isagani. Sa loob ng bahay, may nakita ang mga bisita na papel na may sulat na Manethassel Fares at ang lagda ni Juan Crisostomo Ibarra. Nagulat ang lahat, lalo na si Padre Salvi. Nais ng Kapitan General na ipatawag ang mga kawal, ngunit walang makita kundi mga utusan na hindi niya kilala. Inutos niya na ipagpatuloy ang pagkain at huwag pansinin ang biro. Nagbigay ng kahulugan si Don Custodio sa sulat at sinabing papatayin silang lahat sa gabing iyon. Tumigil ang lahat sa takot at may nagsabing baka lasunin sila. Biglang pumasok ang anino na kumuha sa ilawan, itinapon ito sa ilog at tumalon rin sa ilog. Kabanata 36, ang kagipitan ni Benzaib. Matapos ang kaguluhan sa bahay ni Don Timoteo, agad na nagmadali si Benzaib na umuwi upang isulat ang isang artikulo. Pinalabas niyang bayani ang Kapitan General at ang mga paring naroon, lalo na si Padre Irene na inilarawan niyang tumalilis sa ilalim ng mesa bilang isang akto ng katapangan. Ipinakita rin ni Benzaib na tila ang pagkahimatay ni Padre Salvi ay dulot ng labis na kalungkutan sa hindi pagtanggap ng mga Pilipino sa kanyang mga pangaral. Pinuri rin niya ang katalinuhan ni Don Custodio at inilarawan ang mga panauhin bilang mga matatag at matapang na bayani. Gayunpaman, hindi tinanggap ng pahayagan ang kanyang sinulat dahil mahigpit na ipinagbawal ng Kapitan General na banggitin ang naturang insidente upang maiwasang mapahiya ang pamahalaan. Lubos na nadismaya si Benzaib dahil sa kanyang pagsusumikap na bumuo ng artikulong magdadala sana ng karangalan sa kanyang propesyon at sa pamahalaan, ngunit ito'y nauwi sa wala. Samantala, kumalat ang balita na may nangyaring pagnanakaw sa isang bahay pahingahan ng mga pari sa Pasig. Ayon sa mga ulat, 3 tulisan ang pumasok at nagnakaw ng halos 2,000 piso. May isang pari at 2 utusan na sugatan. Inisip ni Benzaib na palakihin ang kwento at gawing bayani ang kura na di umano'y nagtanggol sa kanila gamit ang isang silya laban sa mga tulisan. Ngunit pagdating niya sa lugar, natagpuan niya si Padre Camorra na bahagya lamang ang sugat sa kamay at may pasa sa ulo matapos na magpatihulog sa sahig sa gitna ng insidente. Nalaman din niya na 3 hanggang 4 na tulisan lamang ang kasangkot at 50 piso lang ang natangay.
Hindi kontento si Benzaib at nais niyang palakihin ang pangyayari upang magamit niya ang kanyang nasulat na perorasyon. Kalaunan, lumitaw ang isang mas mabigat na balita. Nahuli ang ilang tulisan na nagbigay ng impormasyong nag-uugnay kay Matang Lawin o Kabesang Tales na nagplano na salakayin ang mga kumbento at bahay ng mayayaman. Mas lalo pang lumala ang usapan nang iniugnay ng mga tulisan si Simun, ang kilalang mag-aalahas, na umano'y namumuno sa kanilang grupo bilang kaibigan ng Kapitan General. Maraming bala at pulbura ang natagpuan sa bahay ni Simun, kaya mabilis na kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga posibleng plano laban sa pamahalaan. Kabanata 37, Ang Hiwaga. Sa kabila ng mga pag-iingat, kumalat pa rin ang balita tungkol sa mga pangyayari sa gabi ng piging. Sa bahay ni Kapitana Loleng at Kapitan Toringoy Orenda sa Santa Cruz, naging sentro ng usapan ang natuklasan ni Chichoy, ang payat na platero, na maraming sako ng pulbura ang nakatago sa ilalim ng kubol na ginamit sa piging. Natagpuan ito sa ilalim ng mesa, sahig, bubungan, at sa likod ng mga upuan. Ayon kay Ginoong Pasta, posibleng ang may kagagawan nito ay isang kaaway ni Don Timoteo o isang karibal ni Juanito. Binalaan ni Kapitana Loleng si Isagani na magtago upang hindi mapagbintangan, ngunit ngumiti lamang ang binata at nanatiling tahimik. Ang investigasyon ay pinangunahan ni Don Timoteo at ng kanyang kaibigan na si Simun, na nag-utos na alisin ang mga hindi kinakailangang tao sa lugar. Habang patuloy ang usapan, nagkaroon ng samot-saring hinala ang mga naroroon. Inisip ng ilan na ang mga pari, si Quiroga, ang mga mag-aaral, o si Makaraig ang may kagagawan, ngunit ayon kay Chichoy, isang impormante mula sa pamahalaan, ang nagsabing si Simon ang tunay na nagplano ng lahat. Nagulat ang lahat, lalo na nang malaman nilang si Simon mismo ay umalis sa lugar bago magsimula ang hapunan. Habang patuloy ang usapan, lumitaw ang iba't ibang haka-haka na si Simon ay nagtataglay ng yaman at kapangyarihang hindi karaniwan. Inalala ni Binday, isa sa mga anak ni Kapitan Toringoy, na minsan niyang nakita ang asul na apoy sa bahay ni Simon, na pinaniniwalaan ng ilan na tanda ng pagiging demonyo ni Simon. Sa huli, nabanggit na ang naganap na kaguluhan sa pista ay dahil sa isang taong nagnakaw ng lampara na may pulbura na regalo ni Simon. Ang mga kasunod na pangyayari ay nagpahiwatig ng malaking panganib na sanay naganap kung natuloy ang plano ni Simon na pasabugin ang lugar gamit ang lampara. Naging palaisipan kung sino ang tumigil sa plano sa huli, ngunit malinaw sa lahat na ang naganap ay isang malaking trahedya na muntik ng maganap at magbunga ng pagkamatay ng maraming tao. Si Isagani, na tahimik na nakinig sa buong usapan, ay tila may alam sa mga nangyari ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Sa dulo ng kabanata, nagpaalam at umalis si Isagani sa bahay ng mga Orenda at bumalik sa piling ng kanyang tiyuhin. Kabanata 38, Ang Kasawian. Upang itago ang kahinaan ng pamahalaan, dinakip ang mga pinaghihinalaang tulisan. 6 o 7 magsasaka ang hinuli ng mga sibil matapos ang sunod-sunod na pag-atake ni Matanglawin sa iba't ibang probinsya. Pinaglakad ang mga bihag sa gitna ng matinding init ng araw, gapos ang mga kamay, halos walang damit at walang panyapak. Pinapahirapan sila ng mga gwardya sibil na mga Pilipino rin sa ilalim ng masidhing sikat ng araw. Kung may mabagal o natutumba sa kanila, binubugbog sila gamit ang sanga ng puno. Ang leader ng mga sibil na si Mautang ay walang haba sa pagmamalupit sa mga bilanggo. Sinasaktan sila para piliting aminin na sila ay mga tulisan. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, may isang sundalo na nagngangalang Carolino na hindi sang-ayon sa kalupitan ng mga gwardya. Sinaway niya si Mautang, ngunit sinagot lamang siya nito na sila ay kapwa Pilipino kaya't walang problema sa pananakit sa kanila. Biglang sinalakay ng mga tulisan ang grupo mula sa bundok, dahilan upang magkabentahan ng putok. Tinamaan at napatay si Mautang at ilang sundalo ang nasugatan, kasama na ang kanilang pinuno. Sa takot na lumaban, iniutos ng pinuno na barilin ang mga bihag upang walang makaligtas. Nagsimula silang magmakaawa, ngunit walang nagawa kundi tanggapin ang kanilang kapalaran.
Habang nagpapatuloy ang labanan, isang lalaki ang nagpakita sa itaas ng bato, iwinawasiwas ang kanyang baril. Inutusan ng pinuno si Carolino na barilin ang lalaki. Bagaman nagdadalawang isip, napilitang bumarel si Carolino at ang lalaki ay bumagsak mula sa bato. Nang sila'y umakyat sa bundok, natagpuan nila ang matandang nakahandusay. Siya ay walang iba kundi si Tandang Selo, lolo ni Carolino. Habang naghihingalo, nakatingin si Tandang Selo kay Carolino nang may labis na kalungkutan at hinagpis. Itinuro ng kanyang nanginginig na kamay ang likod ng talampas na tila nagbibigay ng huling babala kay Carolino. Hindi makapaniwala si Carolino na ang kanyang nabaril ay ang kanyang sariling lolo, si Tandang Selo, na ngayon ay pumanaw sa kanyang harapan. Kabanata 39, Wakas. Nasa bahay ni Padre Florentino si Simon, sugatan at nagtatago mula sa mga awtoridad. Isang araw, nakatanggap ng telegrama si Padre Florentino mula sa tenyente ng Guardia Civil na nagbababala na may utos na hulihin ang isang Kastilang nagtatago sa kanyang bahay, patay man o buhay. Sa pag-aakalang ang asawa ni Doña Victorina ang tinutukoy, umalis si Don Tiburcio sa bahay upang takasan ang mga awtoridad. Ngunit si Simon pala ang talagang hinahanap. Tinanggap ni Padre Florentino si Simon sa kanyang tahanan nang walang pag-aalinlangan kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang sitwasyon ng mag-aalahas. Pinakitaan niya si Simon ng malasakit at inalagaan ito. Subalit tumanggi si Simon na magpagamot sa ibang doktor maliban kay Don Tiburcio. Habang inaalagaan siya ni Padre Florentino, unti-unting naisip ng pari kung paano nagbago ang buhay ni Simon at nagtataka kung bakit dito ito nagtago. Kahit na noon ay mababa ang tingin ni Simon sa kanya. Sa harap ng kanyang kalagayan, nagdesisyon si Simon na uminom ng lason upang hindi mahuli ng mga awtoridad. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, isinalaysay ni Simon kay Padre Florentino ang kanyang tunay na katauhan bilang si Crisostomo Ibarra at ibinahagi ang kanyang kwento ng pagbabalik sa Pilipinas matapos ang 13 taong pagkawala. Ikinuwento niya ang kanyang mga pangarap, ang kanyang pagnanais na maghiganti sa mga taong nagwasak sa kanyang buhay, at ang kanyang mga plano na magtayo ng revolusyon upang palayain ang bayan. Naitanong niya sa pari kung tama ba ang kanyang ginawa at kung bakit hindi siya tinulungan ng Diyos sa kanyang layunin. Ipinahayag ni Padre Florentino kay Simon na hindi tinutulungan ng Diyos ang isang layunin na puno ng kasamaan at karahasan. Ayon sa pari, ang tunay na kalayaan ay nakakamit sa pamamagitan ng kabutihan, pag-ibig at sakripisyo, hindi sa pamamagitan ng paghihiganti at pandaraya. Sa halip na kasamaan, ang kabutihan at marangal na gawa ang kinakailangan upang matamo ang kalayaan ng bayan. Tinanggap ni Simon ang kanyang pagkakamali at pumanaw na may kapayapaan sa kanyang puso. Matapos pumanaw si Simon, nagdasal si Padre Florentino para sa kaluluwa ng yumao. Kinuha niya ang kahon ng mga alahas at kayamanang naiwan ni Simon at inihagis ito sa dagat mula sa isang bangin. Sa pamamagitan ng paghahagi sa mga kayamanang ito, ipinapakita ni Padre Florentino ang simbolo ng pagtanggi sa kasakiman at ang pag-asa na sa hinaharap, kapag dumating ang tamang panahon, ang kayamanang ito ay gagamitin para sa isang makatarungan at banal na layunin. At diyan nagtatapos ang buod ng bawat kabanata ng El Filibusterismo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.